May nagtanong sa atin tungkol dito sa P14 kung ano nga ba itsura ng loob nito, kung bakal nga daw ba o plastic, pwede raw ba nating makita? Kaya ito, ginawa natin siya ng video. Ito ang kanyang magazine, gawa sa metal yan. Wala kasi akong timbangan, pero kung tatantyahin mo yung bigat niya, parang kasing bigat siya ng isang pencil case ng anak nyo na merong lamang mga lapis. Ganun siya kabigat. Ito naman ang unit mismo, mabigat din siya kasi gawa nga rin sa metal yan. Yung grip lang yung plastic dyan, pati internal siya na gawa sa metal. Kung tatantyahin mo naman yung bigat niya, para siya kasi bigat ng 750 ml na tubig na nasa isang bote. Puging-pugi talaga ako dito sa P14. Napakalakas na ng dating niya. Kung ikukumpara mo to sa pantalon, parang Levi's to na 501. Yung pag sinuot mo, napakalakas na ng appeal mo. Yung tipong pagdala-dala mo, lagi may magtatanong sa'yo kung anong unit yan, kung saan mo nabili yan, at kung magkano yan. Ganong kalakas yung dating ng isa na to. Magaan din ang kanyang trigger pull, na isa sa nagiging factor kung bakit madali itama tong unit na to. Ayun ang isa sa mga kagandahan kapag ka magaan ang trigger pull ng unit nyo. Ayun naman ang isa sa safety features ng 1911. Kapag ka hindi nakapindot yung grip safety na yan, hindi mo makakalabit ang trigger na yan. Ayun naman yung kanyang thumb safety, isa sa safety features ng 1911 yan. Ambidextrous nga din pala yung thumb safety ng WEP14. Ibig sabihin, pwede siya sa left-handed, pwede siya sa right-handed. Ayun yung kagandahan sa kanya. Sa bandang ibabaw naman ng kanyang barrel ay meron nakalagay dyan na 45 ACP. Kahit na ito'y replica lamang, meron pa rin siya nakalagay na 45 ACP. Ayun naman ang kanyang rear sight, adjustable yan. Pwede mong itaas, pwede mong ibaba kung malayo ang kanyang tama. Sa kanyang front sight naman, merong white dot yan. Kaya kitang-kita mo yung front sight niya kahit na medyo may kadiliman yung area. Tanggalin na nga natin yung slide niya para makita na natin yung internals niya. Ayun ang kanyang slide stop, tatanggalin mo lang yan, itatapat mo lang sa may pinakakanal ng slide mo, tapos i-slide mo na siya para matanggal mo siya ng buo. Ayun ang itsura ng upper slide niya, ayun yung recoil spring, ayun yung recoil guide, ayun yung barrel. Tanggalin na nga natin yung kanyang recoil spring at saka yung kanyang recoil guide. Ayun ang kanyang itsura, syempre gawa sa bakal yung recoil guide at saka recoil spring yan. Plug naman yung tawag yan sa tinatanggal ko na yan. Syempre gawa rin sa bakal yung plug na yan. Barrel bushing naman yung tawag sa iniikot ko na yan. Iikot mo lang pakaliwa yan kapag ka nakaharap sa iyo yung barrel. Syempre gawa rin sa metal yung isa na yan. Ayan yung tatanggalin mo para matanggal mo yung barrel. Ayan naman ang itsura ng barrel niya. Merong inner barrel na tinatawag at merong outer barrel. Yung inner barrel ayan yung kulay gold sa loob. Yung outer barrel naman ayan yung kulay silver. Diyan nakapalaman yung inner barrel sa outer barrel. Diyan dumadaloy sa inner barrel ang bala ng airsoft o yung BBs. Smooth bore lang yan. Wala siyang groove na katulad din sa firearms o yung paikot na guhit sa loob ng barrel para umikot yung bala. Sa airsoft walang ganun, smooth bore lang siya para makadaloy ng smooth ang bala o bibis ng airsoft sa loob. Ibalik na nga natin yung plug at yung recoil spring pati yung kanya recoil spring guide. Dahan-dahan lang sa pagbabalik kasi baka mabitawan nyo at tumalsik yung recoil spring guide. Barrel bushing naman yung susunod na ibabalik natin. Iikot mo lang siya at i-align tulad nyan. Pag na-i-align mo na siya, pipindutin mo lang yung kanyang plug hanggang maibalik mo na siya sa dating posisyon niya. Ganyan lang siya kadali ikabit. Pagkayari ay ibabalik mo lang ang kanyang slide sa kanyang frame, i-slide mo lang ulit siya pabalik. Tapos yung slide stop naman, ikakabit mo na siya at i-align din sa pinakakanal niya para maglapat na siya ng maayos. Lagi nyo lang tatandaan kung ano yung una nyo tinanggal, ayun yung huli nyo ibabalik. At kung ano yung huli nyo tinanggal, ayun naman yung una nyo ibabalik kapag kabubuuin nyo na siya ulit. O paano ba yun mga kabataan ng Airsoft? Maraming salamat sa panonood nyo. Sana kahit paano naibahagi ko sa inyo ang kasagutan sa katanungan na isa nating kalaruan. Maraming salamat ulit sa panonood. Bye bye!